maisip, Panginoon, at maintindihan, Panginoon. So maraming salamat, Panginoon, and we claim that your presence here with us, Lord God, would really help us, Lord God, make good with our examination as you deserve, O Lord God, all praises and all glory, Lord. Ikaw po, para po ito sa iyo, Panginoon. So Lord. we give up everything to you, lift up everything to you, Lord God. We want to offer only the best for you, Panginoon. All this we ask in the mighty name of Jesus, our Lord and Savior. Amen. Amen. Praise the Lord. Thank you po, Sister Susan, for leading us in prayer. Nakikita niyo po, Sister Susan, yung screen? Opo. Nakita niyo Medyo po yung... maliit lang po. Yun yung na-try ko. Pinalaki ko naman po. Napapalaki mo dyan, Sister Susan? Opo. So okay na Okay lumaki na na po. dyan sa'yo. Sige. So, kasi in-scan ko lang to sa opisina. Kaya medyo tabi-tabing pagkaka-scan ko. So, ganito na lang po ang gawin natin. Total, karamihan naman mga true or false lang or kaya multiple choice. So, pag-agrihan na lang natin. Dahil ako rin hindi ko pa rin siya naaral. So, isa-isahin na lang natin. Tapos pag-agrihan natin yung mga tamang sagot. No? Okay po. Okay po si Susan, Sis Presi. Okay sa inyo? Okay po. Sige po, Pastor. Kasi di pa naman ako nakapag-review. Opo. So, bali ito na yung talaga yung magiging review natin. No? Kasi bukas din, hindi na rin ako makakapag-review kasi maglilipat na. Maglilipat na kami sa kayong magaan na ng panambahan bukas. Tapos may Bible study naman sa gabi. Kaya, opo, maganda makapag-review na tayo ngayon. So, sige po, start tayo. So, yun, exam number 1, part number 1. If the statement is true, circle T. If false, circle F. So, true or false lang ito. Yung number 1, Paul started his ministry after meeting Peter and James at Jerusalem. Ako, ang sagot ko dito, false. Kasi, noon after ng revelation, 'di ba, ang sabi na naghayag kagad siya. Ang sabi niya, hindi niya na inantay si Peter o hindi siya pumunta kay Peter and James. Opo. Pumunta siya ng Arabia. Yan, pumunta siya kagad ng Arabia. Nag-minister na kagad siya. So, ang sagot is false. False. Dapat pala isinusulat ko, saglit lang po kuha ako ng yan. So, then number 2, Galatian churches were founded during Paul's first missionary journey. So, true po. True po ba yun? Teka, kunin ko lang po yung aking book, ha? Saglit lang po. Yan. So, ano po yung sagot niya sa number 2? True po. True. Okay. Sige. Kasi doon po sa chronological natin chart, nakasabi naman po doon na yung first missionary journey niya is nasa 45 to 49 AD. Tapos yung Galatians, nasa 49 po. Opo. Kaya ang sagot true, True po. Tama. Then, Paul's issue of practical argument is that a believer's life should be better than that of a locator because of the power of the Holy Spirit. Mga tricky to, pero
of practical argument is that believer's life should be better than that of a law keeper. Kasi ang argument lang ni Paul, di ba, the just Tatlo should yun. live by faith. Yun lang naman. Ha? May tatlo siyang argument, Pastor. Nasa page 23 daw yung sagot, sabi ni Pastora Joanne. Nasaan dito? I-unmute mo kasi yung mic mo para marinig ka dito. Saan yun, PJ? Sa page 23. Saan dito? Yung sa arguments, yung tatlo, Opo, historical, theological, tsaka practical. theological at saka practical. Ayun, false Sa or akin po, practical argument. true. Defending the faith yan siya di ba? His life should be better than that of a law keeper because of that. 23. Oh, defending the faith. Kasi nga, di ba, believer's life should be better through the power of the Holy Spirit. Ganun. Kasi yung kanyang yung kanyang sentence, no? Parang Ito pala yung practical argument. Ito yung argument ni Paul yung practical argument ni Paul. Ang practical argument niya, sabi dito, Paul is defending the gospel showing that the gospel brings a victorious life to believers. So yun yung argument, yung practical argument niya. Ang sinasabi dito, practical argument daw ni Paul is that a believer's life should be better than of a law keeper because of the power of the Holy Spirit. Pero dito sa book natin, ang sinasabi, Paul is defending the gospel, showing that the gospel brings a victorious life to believers. sabi ni Pastor Sam that in-quote ni tinake note ko yun. Sabi niya that time, this will help us live properly. Okay. So ang sagot natin dito, true. Ako true po. Sige, true. Sige, dito ko na lang. Sagit lang po. Kasama na daw po si PJ dito. I-off mo na yung ano mo. Nag-group na ako. Nag-leave group na ako. So number, ano na tayo? Number 3. Ay, number 4. The church at Antioch of Syria was founded. The church at Antioch of Syria was founded by Paul. False. Antioch of Syria ang discuss natin, di ba? Antioch of Syria. Diyan na yan pumunta si Barnabas at saka si Paul, di po ba? Opo. Diyan po yung yung pinag-usapan natin last, na si Paul is isang persecutor, but then na-convert siya and that he is glorifying God. Yan na po ba yun, di po ba? Kasi Antioch of Syria. May dalawang klaseng Antioch hinahanap ko lang yun Oo, yung isa Pisidia. Ayun, Pisidia, which is hindi yun ang Yun yung pinuntahan ni Paul. Yung Antioch of Pisidia. Yun Pero nasa step 4. Oo. Step 4 sa page 11. Oo, yan na yung Yung step 4 dun ito, step 4. transition. In Antioch, Syria, where the first followers were called Christians. Pero ang tanong kasi dito is, the church at Antioch of Syria was founded by Paul. Kung si Apostle Paul ba ang founder ng church ng Antioch? Tingnan natin sa Acts 11:6. 11:26. Sige, tingnan mo. Ang hina kasi ng ilalim. Barnabas at saka Saul, tama si
Si Saan? When he found him, he brought Galing him. na sila niyan sa Jerusalem, di po ba? po. Pumunta sila dyan sa sa Antioch of Syria. Binisita nila. Opo. So tama, true. So yung number 4, true ang sagot natin po. Ano? Okay. False po. False ang sagot mo, sister? So number False 4. po ang sagot ko kasi hindi po siya yung nag-found doon po. Pagdating na nila doon, tinignan nila Paul and Barnabas yung yung mga nagawa na doon sa Tapos ang sabi nga ng mga church doon na ay ito na yung nag-persecute ng mga Christians pero ngayon tignan nyo nag-convert na siya tapos he was able to glorify the church. Makikita nyo siya doon sa transition. Ewan ko po pero sa transition na nag-glorify niya ang God. Sige po, tignan natin, sister. News of this reached Teka the lang, church teka in lang. Jerusalem. Ito, dito kasi na-scatter sila, di ba? Tapos some of them were signs Cyrene went to Antioch. Ito na yung began to speak in Greek also. And good news naman. People believe and turn to the Lord. So itong Antioch ba to? Antioch of Syria ba itong tutukoy dito? Tama si sister. Hindi si Paul ang founded na siya nung mga na-scatter from persecution ni Stephen, nagkaroon ng na-scatter sila tapos from there na-spread ang good news. Opo. So false tayo dyan. False. Trolls daw, trolls. Tama yung sabi ni sister. Wala ba kay white ink dyan? Ba't ayaw sumunod nitong ballpen ko? Lapis na nga lang. Ako Yan. pencil po gamit ko. Number 5. So, because we were saved by Jesus Christ, we should not use our experiences in our former religion, in our ministry. False ako dyan. Ako rin, Okay. false. Yan yung kasama sa sa historical argument ni sa Oh, page 11. Kasi Correct. actually ang nga natin si Paul, 'di ba? Ginamit ni Paul yung past niya, hindi ginamit para gamiting justification. Ngunit ginamit niya bilang example. So nakita niya 'di ba na dati akong Pharisee. Pero hindi yun yung tamang pamamaraan. Yes. So number 5, false tayo. Sister Opo. Frenchie, nandyan ka po ba? Hindi ka nagsasalita. Kasali ka dito Opo, Pastor. No, pag may sagot ka, magsabi ka. Sige po. So number 6, even though Judaizers kept the law as the basis for salvation, they would be saved because at least they believe in Jesus Christ as their personal Savior. O, alam na natin sagot dito, false. False. No? Agree False tayo, po. false. Yes. So, Yung mga Judaizer hindi mas-save. sobrang ginaw po. Maginaw, sister? Naka-jacket na ako. Ako naka-lounge ako Grabe. Malamig po pala dito. Sa Di ba lugar nasa nito. loob ka ng room mo, sister? Mataas kasi. Opo. Tapos sarado naman po yung sarado ko lang po yung bintana. Mukha ka Sandali. ng madre Ay, at kusan. Cortina. Madre. po yung lamig. Tumatahol yung aming aso, merong tao sa labas. May aso kayo, Pastor? Meron po. Ano niya yun? Yung Notification. CCTV camera namin. Ate Susan, mukha kayong madre. Si Brad Allen pala yun.
Len, Mother. Len, Mother Superior. Len. Nakadating mo lang? Ha? Sige, sige lang. Bukas ha. Bukas ng umaga, yung sa Esdan. Ha? Yung, ano, Ha? PJ, pwede po paihi lang po May po message sandali. po. May sinasabi. Toilet break po, sandali. Message kita. Ano po yun, sister? Iihi ka po muna? Sige. Electric. Sige po. Ano po na ito? May ano kami, sister, meron kaming aso. Kaya nga lang hindi, tahol lang yung aso namin. Yung CCTV. Ay, akala ko po bumili kayo ng totoong aso. Hindi po. Pag yung CCTV may nakitang tao o kaya may nakitang movement sa labas, nagsisend ng notification sa cellphone ko. Tumatahol. Tapos tabi lang ito. Mozzarella. Mozzarella kung added cheddar cheese. Pag sa mga natin. Aba yung luto. Mati, tira ba na lang? Sandali lang po, Pastor, kasi in-instructionan ko si Brad Berhil. Sige po. Ayusin mo yan, Brad Berhila. Baka masunog yung binibake. Grabe na ito suot ko. Tatlo na to. Ba't sobrang ginaw dyan, tayo? Sobrang ginaw. Naka-medyas Parang pa kayo? sobrang ginaw. Wala na nga Baka wala may na mga aircon. bintana. Hindi na ako nag-aircon buong araw, Pero maginaw talaga ngayon, sister, mahangin sa labas. Malakas ang hangin sa labas. Galing kami labas eh. Maano ang simoy, malamig. Hayaan nyo na po, medyo Christmas ako ngayon, ha? Para mainitan yung ulo ko. Ay, kuya. Pasok po kayo, pasok po. Ay, may bisita ka, sister? Opo, si Kuya Manny po, Pastor. Okay po. Hello po. Ayan, start na tayo uli. Sige po. Sige, number 7. Legalism helps the church to grow spiritually. So, False. false na to. False. Alam, sure ball na yan. Pag False yan. nagtiro kayo, bababa na ako. Number 8 na tayo. According to Acts chapter 15, Jerusalem Council decided to have the Gentile Christians to keep some part of the law as the basis for salvation. No, false din ito. False. Ano yan? Tricky yan. Oh? Kasi meron silang naging 4 na sinabi na pwedeng gawin. Pero hindi basis ng Oo, salvation na yun. part ng Mosaic Law, pero hindi basis ng salvation. Na it is good. Ang sabi, it is good for them. Ibig sabihin, beneficial sa kanila. But it doesn't It does not have anything to do with salvation. Yes. Ang sinasabi kasi dito, salvation. Kaya nga, tricky nga. So, false yung sagot po natin, no? Number 8. Yes po. And then number 9, as long as somebody believes Jesus as the Savior, we should accept the person as our spiritual brother or sister. Ako false. Trolls. False. Parang pwedeng true, parang pwedeng false to eh. Alam mo bakit naging false para sa akin? Merong as long as eh. Para na yung ating pinag-usapan, di ba, PJ? Naalala mo yung pinag-usapan natin last meeting ba yon? Sabi ni pag sinabi ba nilang like Catholics, na naniniwala sila kay Jesus. Like for example, Judaizers, naniniwala sila kay Jesus. Demonyo nga, naniniwala sa Panginoon. Pero masatawag mo bang spiritual brother mo yon? O, di ba? Oo nga, tama.
So, Mm. false So, tayo, false. false. It's false. False po. Dapat perfect natin lahat to, ha? Puro false. Puro false yung sagot. Dalawang true. Dalawa lang ang true. 2 and Balik pa 3. rin Pastor Samuel to. Hindi. Part 2 na tayo. Number 10. In short order. In what city and province was the Apostle Paul born? Sinagot Tarsus of Tarsus of Cilicia. Cilicia. ko doon eh. Acts Sa 22:3. unang-una, di ba? Mm-mm. Page number Opo. 5. Tarsus of Cilicia. Spelling, o baka wrong spelling, wrong. Cilicia. Opo. Isulat ko na nga. Tarsus of Cilicia. 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 Okay. Cilicia. Ikaw na mag-proceed ka na sa number 11. Habang Number nagsusulat 11, ako. what was Paul's Jewish name? Saul. Soul. Saul. Yes. Saul. Tumpak. Number 12, Pero, back. Nasa bagay. Tama. Saul nga pala. may Next. reklamo sa What is 92. Paul's teacher's name? Gamaliel. 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 Spelling. Spelling. Gamma. Gamaliel. Correct. Gamaliel. Oh, Wrong spelling wrong ba ang sagot? Feeling malamang. ko lang gagawin ni Pastor Sam na ganun. Kasi Para lang madali na maging to. mahirap. Then number 13. Before Paul's conversion, to what Jewish sect did he belong? Pharisees. Pharisees, di ba? Pharisees o Pharisee? Pharisees Paris yung tao lang. yun. Pharisee yung sect. So may S o walang S? Walang S. Walang S. Pharisee, Okay. Pharisees yung tao eh. Spelling. Or baliktad ako. Pharisee. Pharisee. Tingnan. Tingnan nga natin, mahirap na. Teka. Tapos biglang naging ano. Ano yun? Ano na? Yun yung ano niya eh, yung habang nagsasalita siya, ano na ba yun? Yan natin, mahirap na, baka... Saan mo tinitingnan, Pastor? Sa Bible po. Nasa Acts 1 yun. Acts 1. Galatians 1 pala. Galatians 1. Binanggit niya yun dyan. Hard copy na ako ngayon, Pastor. Ang Bible ko. Yan na yun. Yan. For you have heard my previous way of life in Judaism, how intensely was advancing in Judaism beyond many of my own. Wala siya dito. Ano yun, yung habang nakaharap siya kay sino nga ba yung taong yun? You know. Yung dinidefend niya yung sarili niya, yung defense niya. Si Governor Felix. Ayun, Acts 23. Pharisaism? Self-righteous formalism. Pharisees. Ayun, Pharisee. Sabi niya, my brothers, I am a Pharisee. Oh, so yung tao, Descended from Pharisee. Pharisees. So, When he said ano this, a niya? dispute broke out So, Pharisees. with S. With F. Well. Sigurado? Saan Pharisee kaya yung natin tao. sect of Judaism? Pharisees po. Okay. With S. Nasaan yung spelling? Sis. Ayan. P-H-A-R-I-S-E-S. P-H-A-R-I-S-E-S. Yes, yeah. Pharisee. 171. Then, before Paul's conversion, what did he think a person had to do in order to have eternal life? Before Paul's conversion, Follow. Mosaic law. Must be a Jew and keep Mosaic and follow, no? Mosaic law? Yung dalawang yun, must be a Jew and Nandito yun eh. Yung ano niya.
Saan mo nakita yung as in ganun talaga nakasulat, Ate Susan? Wala. Kasi ano yan eh. Ang very, ano, tawag nito, kung ano yung nakasulat dito, yun yung ano natin dapat. I'm very sure ganun yung, Ano lang siguro, mosaiklo lang. Before Paul's conversion, what did he think a person had to do in order to have eternal life? 11 years old. Ang sagot ko dito, mosaiklo. ano mo cycle? Kasi yun lang naman ang meron sila eh. Oh, Yung what mga what policy. did you think a person had to do in order to have, so, must follow the mosaic Yun nga, law. mas follow the mosaiklo. A person must follow the mosaic law. Mas follow. Pero 'di ba, maalala nyo yung mga Judaizers, naniniwala sila na kailangan muna nila maging Jew. Na-mention ni kailangan muna nila maging Jew. Tapos i-implement nila yung mga circumcision para Para ma-save narinig ko sila. kasi kay kay Pastor Pastor Sam. Sam. Kasi in essence, hindi naman sila pwedeng ma-circumcise kung hindi sila Jew. Kasi yung mga Jew lang Oo. naman ang So, sinicircumcise. kailangan Jew sila. So basically, kung ano yung mga beliefs ng Judaizers, yun lang din yun yung kay Paul. Yung Kasi pinanggalingan niya. Judaism naman yung gusto nilang i-add doon sa 'di ba, yung Mosaic Law. Kaya Tama. lang, kailangan lang natin hanapin. Oo, kailangan, para pag in-argue natin, Accurate. Pastor, it's in page 29, yung mga tipong ganun ba? Mm. Oo. Kasi ganun siya mag-isip eh. Yes. Kaya hanapin natin yun. Sige. Naalala ko lang kasi yun, yung sinabi niya yun. Sinabi nga po niya yan, Ate Susan. Pero saang part kaya? Nakita mo na? Hindi pa eh. Hindi pa? Balikan natin. Balikan na lang natin. Sige. Number 15. Ay, Sige, hanapin ko po bukas. Kung mahanap ko po, Sige po. ko na po. number 15. What was Paul's attitude toward the Christians before his conversion? Ang attitude niya, ano yung exact Hostile. term? Di ba pinipersecute Tama. nga siya? Hostile. He is, Hostile attitude. Malala niyo yung mga natin, yung mga niya sa page 6. oo, yung kanyang Mga- mga So attitude, mga characteristics niya. attitude is hostile. And why? Because he thought He thinks Christians. Christians are teaching false doctrine. Tama. Tama yun. Naasan tayo? Ano yun? He is hostile. Hostile. Because he thinks Christians Are teaching false doctrine. Where he is hostile because tama yun. Sister Presi, ikaw nakakasunod ka? Opo, Pastor. Okay. Sunod-sunod lang kasi yung bisita namin, kaya hindi ako masyadong nakakapag... Okay po. May bisita po kasi kami. Sige lang po, nakakasunod Sige, po. sige. Number 16. What was Paul's attitude toward the law before his conversion? Ito. Zealous for the law. zealousness. He He was is zealous For the law. zealous for the law. and ready to defend the law. He was zealous Nagsizealous siya. for the law. Okay. Then what is the meaning of gospel?
ang meaning niyan is good news. Good Pero news. nandiyan dyan, di ba? Good news. Meron yung yung mismo nakalagay No, dito. kasi yung meaning ng gospel talaga, Dapat kung ano evangelion. Evangelion. Mm. So, page na ba yun? Nakakita ko lang kanina. Good news nilagay ko. Dito eh. Mm. Nandiyan sa may bandang gitna yun. Ayun, good news, the good news of salvation. Page 28. Gospel, Hmm. the good Page. news of salvation. Nandun din siya sa page 4. So ilalagay pa yung pastora, yung the good news of salvation. Kompleto ba? Sa page 20, ano ba yun? Sinabi ko Sa po page kanina. 28. O, yun naman, good news, pwede na yun. Ayun, oh, good Mm. news. Good news lang, pwede na yun. Hmm. Sabi naman dito, short answer lang kailangan. GN. Mm. Yeah, good news. Yan. Wala, ito na. Oh, multiple choice na tayo. Part 1 correct answer. Isa lang ang correct answer. So, number 18. When did Paul write to the Galatians? During his first missionary journey, just after Yes. his first missionary journey, just after the apostolic council at Jerusalem, or during his third missionary journey? Yan. Ayun. During his first Nandito. missionary Right, journey. kung kailan siya nagsulat. Hmm. A. Nandito yun sa ano, yung chart. 49 AD. Sa kanya. Hmm. Doon siya sa chronological chart. Galatians yung nakasulat eh. Hmm. Galatians po, nasa 49 AD. Opo. Yung first ano niya, 45 to 49. Oh. oo, yung first missionary ano niya, nasa 45 to 49. Hmm. Pero yung sa Galatians niya, nasa 49. Pagsulat niya sa Galatians, letter to the Galatians. Okay. Pagsulat ng letter to the Galatians. So anong sinagot nyo? Just after yung Just letter B. after. Just after Hindi his kasi first 49 missionary man journey. din po. Ano po? 49 man din siya. So during. Sakop pa rin po siya ng first mission niya. Oo, nasa dulo lang. Hindi kasi kung Sa dulo lang kung po missionary siya. journey yun, ibig sabihin nandoon pa rin siya sa Hindi niya Galatians kailangan that time. sumulat. Hindi niya kailangan sumulat pa. Hmm. Kasi kaya siya sumulat dahil 'di ba umalis na siya doon sa Galatian tapos may mga dumating na Judaizer. So ibig sabihin wala na siya doon. Nakaalis na siya. Pero nasa 49 man din po. Yung first epistle niya na nagsulat siya is nasa 49. Tapos yung first missionary journey niya is covering from 45 to 49. Opo. Kaya malamang So sa dulo. during po. Kaya nakalagay dito just after his first missionary journey. I think yun yung sagot, just after. Si Rachel. Ano sa Pero tingin di mo po ba, Ano po, sister? di po ba yung ano niya is nagsusulat din po siya diyan sa ano sa yung pag-visit niya sa ano sa Jerusalem. Ano ba 'yun? Hindi, yung pag-visit niya sa Jerusalem, sister, hindi siya ang sumulat nun. Ang nasulat yun sa Acts. Yung Book of Galatians, yun siya yung sumulat. Pero yung nag-visit siya yung nag-ano sila sa Jerusalem, nag-visit sila sa Jerusalem, na isulat yun sa Acts. Yeah, Acts 9, parang something. Acts 15. Opo, Acts 15 po ata. It seems that Paul wrote this letter shortly after his first journey and just before his journey to the Jerusalem. So yun That nga, the tama. subject Paul. Just after his first missionary journey. Saan mo nakita yung sister? Acts 15?
Try mo, ang Acts 15 is nasa ano yan siya, yun, nasa Jerusalem Council na siya pala. Tignan mo sa page 14 po. Page 14. Mm. On his mission, did Paul visit Antioch? Ang Antioch po ba? Sige, wait po. Punta po tayo sa map. Ang visit po niya kasi, di po ba yun po ang tanong? Hindi po. Kailan niya sinulat yung ano? Kailan niya sinulat yung Book of Galatians? Ay, yung epistle. When did Paul write to the Galatians? Yes, so shortly after his first missionary journey. Andun po siya sa page 14 po. Ayun. Page Nandun sa 14. baba, sa second sentence. Shortly after his first missionary journey. So B po ang So ito sagot. yung Tama. sagot natin, B. Okay. Number 19. What is the theme of the Galatian epistle? The just shall live by faith. Yan yung theme, diba? 14. Paul, the defender of the faith. Nasaan tayo? Justification by works. Practical advice for the Christian. Alam ko ito the just shall live by faith. The just shall live by faith. Yung theme ng Galatian. Nasaan yan? Nakasulat yan. Number 20 na tayo. What is the date of the letter? Nagising si Rachel. What is the date of the letter to the Galatians according to your chronological chart? Ayan na yun, yung AD 49. AD 49. Hindi ko masabi. Then 21. Paul uses 3 arguments. To which argument does Abraham's story belong? Historical argument, theological argument, and practical argument. So historical argument yun kay Abraham. Hindi po. Theological po. With respect to him. Yeah? Hindi historical na sa Bible na historical. Paul uses 3 arguments. To which argument does Abraham's story belong? Theological po, Pastor. In page 23. Ikaklaro ko lang. Kaya Nasaan? sinabing historical argument kasi yung history niya ni Paul. Correct. Then, Paul is defending the gospel using the scripture. Theological siya. Okay, tama. Sige. Letter B tayo. Number 21. Move ko lang ito. So, next na tayo, number 22. The main meaning of justified as used in Galatians is acquitted and given a right standing before God, acquitted and brought into the right relationship with the church, cleansed from the moral and guilt and given a new nature, freed from the guilt and power of sin. The main meaning of justified as used in Galatians is, saan ba, tingnan mo in justified? Sa Galatians 1 lang naman tayo. A po. Galatians 2:16. 2. Chapter 2. Ano? If in seeking to be Christ, we just find ourselves among Him. Mukhang tama kasi lahat to pero dapat sa context tayo ng Galatians. Hindi, yung letter B mali na to. Kasi church ang reference eh. Yung letter C, cleansed from moral guilt and given a new nature. Parang mali din to, hindi naman given a new nature eh. Freed from the guilt and power of sin. Just shall live by faith. I think A.
acquitted and given a right standing before God. Yes. Kasi diba, mabibigyan naman tayo ng right standing if we have Christ Jesus as our, dahil sa ano nga, yung pag-impute ng sin, imputed, ano nga yan, tawag doon? Yung imputed yung righteousness Oo. ng Therefore, we are Panginoon. given, we are called sons of God. Kasama yun doon sa ano ng Galatians, diba? Ano po? Parts niya. Steps ba yun? Kapag sinabi mo kasing justified, justification, ang tanong dun is alin yung justification or ano ba sa Tagalog yung justification? Yung parang Nabigyan ka ng excuse? ebidensya or yung excuse or pagkakataon or yun ang tinatanong ano yung ibig sabihin. I think A. A po ako, Pastor. I agree. Ikaw, PJ, Sis Presi. what do you Nahanap ko think? kasi yung exact, kasi yung dapat Ako, sagot natin, Hindi yung sinagot ko dito, Pastor. Letter D ako. Ang sinagot ko. Tignan The natin, baka guilt tama yun. and power of sin. Opo. based on the Galatians dapat tayo, ang na-discuss na natin, Galatians 1 and 2, di ba? Hmm. Acquitted and given. Sabi Right, kasi sa standing verse before. 3:11, clearly no one relies on the law is justified before God because the righteousness, is justified before God because Ay, tama. righteous will live by faith. The law is not based on faith. On the contrary, it says the person who does these things will live by them. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us, for it is written. So may ano siya dito, may sinasabi siya about curse, about He redeemed us in order that the blessings given to Abraham might come to the Gentiles through Christ Jesus, so that by faith we might receive the promise of the Spirit. Dapat nandun tayo sa Ito siya, context ngayon. nandun siya sa ano, page 12, Kasi Pastora. Page Si 12. Rachel kasi hindi ako makapag Tingnan Oo. ko. Nandun ang justification sa page 12. Tapos, may sinabi si Pastor doon na legal standing or declaration by God. After saved, we are declared righteous. Sige na. Don't pray na. Yun po, dito po nakalagay, yung one po, justification, Well. freed from the guilt of sin and its punishment. So, letter D po ang sagot. Freed siya from ano, pero yung right standing, may point din yung A yung right standing before God. Kasi after saving after the receiving the salvation, we are declared righteous, therefore we are acquitted. So for me, ako A. Pwedeng A, pwedeng D. D. A. A or D. Parang Pwedeng katawa A. nga pang sagot dito. Kasi yung sinabi rin doon na acquitted, yun din yun eh. Free from guilt and power of sin, acquitted nga eh. So you are free from guilt and power of sin. So pwedeng A, pwedeng D. I think. Pero sabi dito, isa lang yung sagot eh. So ibig sabihin, isa lang yung pipiliin natin. So po pwedeng A, po pwedeng D, I think. Meron kasi akong note dito, Pastor, na sinulat na sinabi niya, legal standing, a declaration by God. Ito ka muna with ate. Sige na. Sige na, Rachel, para makapag-aral si Mami. Sige. Dito, ang sagot na lang natin, pwede tayong mag-A, pwede tayong mag-D. The Judaizers were teaching that justification was by faith in Christ.
Either A or D. Sige po, move Pwede na rin, tayo. Either A or D pwede rin lang yung D. sagot natin dito. So, depende na sa inyo kung ano yung mas ano nyo. Mas feel nyo Okay na po. yun yung sagot. 23. Who were the Judaizers? Reformers in the Jewish religion, liberals in the Christian churches, legalists insisting of Jewish law, converts to Christianity from Judaism. So, itong Judaizers, ito sila eh, di ba yung letter C, C. legalist Insisting insisting of on Jewish Jewish. law. Ano rin ba sila? Converts to Christianity from Judaism? Oo. Opo. Kasi di ba, kuwan nga sila eh. Galing sila ng Judaism tapos nag-Christian sila. Pero Pero hindi yun pero hindi yun yung definition ng Judaizer. Mm. Ang Opo. kasi lahat ng kahit for example, kahit sila Apostle Paul, Jew sila eh. Diba? Pero hindi natin sila pwedeng convert sila from Christianity to Judaism eh. Pero wala naman silang Pero hindi ginagawa natin na silang pwedeng tawagin Tama, Judaizer. C tayo. So, letter C po. Opo, letter C. C din ang sagot mo, Sister Susan? Opo. Sige. 24 na tayo. What was the Judaizers' basic error? They didn't believe in Christ. They believe. They believe in Christ, ano? Mm. They added something to the work of Christ as the basis for salvation. Ito na yun. Yan. Opo, B. Kasi Letter yung B. C substituted na eh. Hindi naman nila sinubstitute eh. Dinagdagan nila eh. Add. 25. In the very beginning, Christianity was recognized as a new religion. I think ito yun. Regarded as a branch of Judaism. B. Regarded as a Gentile religion. Viewed as a religion for Jews and Gentiles. Kaya B nga. Kasi yun yung tingin nila dati, no? Kasi lahat ng mga naging unang convert, mga Jew eh. Opo. At saka nasa page 17. Yung sagot. Oh, Ayun, no? okay. Regarded, question number 14. Regarded as branch of Judaism. 26. The Page account of the- 17, Pastora. Po, Page 17. Apo, page 17, question number 14. Yun yung sagot. So 26. The account of the Thank you. transition of the early church is found in the Gospel of John, in the book of Acts, Epistle to the Galatians, only in the writings of the early churches. Yung Book of Acts. transition, base sa nabasa natin sa book of Acts, Opo. natin yung transition, yung account ni Stephen nasa book of Acts yun eh. So, Yes nandun yung po. transition. So, letter B ang sagot. Number Opo. 27, which church sent out Barnabas and Paul to evangelize the Gentiles? The main church in Jerusalem, the church in Caesarea, the new church in Antioch of Syria, the church in Antioch of Pisidia. So, letter A, di ba? The main C church po, in opo. Jerusalem, Sent out to evangelize. Barnabas and po. Paul. Nasa Acts 11, 19 to 24, page 19 po. Page 19. Yun, din, Opo. ano na yun. Number 22, question number 22. Ayun, Ano natin na? the main church in Jerusalem. Hindi nga yun ang sagot ko. Ang sabi ni Pastor Sam na sagot is C. Nasa question number 22 po siya, Pastor. Opo, main church Page in 19. Jerusalem. So, ang sagot, C. sabi ko sa'yo na magkaiba ng ano. Pero ang sagot dito, A. Kasi nasa ano yun eh, nasa Bible. Puntahan mo yung Acts chapter 11 verse 19 to 24.
Mm. Yan o. Now those who had been scattered by the persecution, Acts of yan. The, 22. the Lord's hand is with them, and great number of people believe and turn to the Lord. Verse 22, news of this reached the church in Jerusalem. So ang sabi diyan, the news of this reached the church in Jerusalem, and then they sent Barnabas to Antioch. When he arrived and saw what the grace of God had done, he was glad and encouraged them all to remain true to the Lord with all their hearts. Pero si Barnabas lang yun. Barnabas ba yun? Oo, si Barnabas. Ang tanong kasi dito, Oh, Barnabas. Barnabas and Paul. So, hindi pa yan, forward mo pa. Ayan, yan, yan. Yan o. Mali pala ako. Ano, milk mo, Rachel? Hirap nito. Patingin mo. Hmm. Yan. Sa verse 22 sabi, news of this reached the church in Jerusalem, and they sent Barnabas to Antioch. So when he arrived and saw that the grace of God had done, encouraged them all to remain true to the Lord. He was a good man, full of the Holy Spirit and faith, and great number of people brought to the Lord. Then Barnabas went to Tarsus to look for Saul. And when he found him, he brought him to Antioch. So for a whole year, Barnabas and Saul met with the church and taught great number of people. Disciples were called Christian persons at Antioch. During this time, prophets came down from Jerusalem to Antioch. One of them stood up and through the Spirit predicted. Iba din. Teka lang. No, Rachel. Ito yung Bible ko. Hindi tayo kasha, anak. Hindi kasha. Hindi kasha, anak. Rachel. Kandong ka na lang ni Mami. Kandong ka na lang ni Mami, okay? Kandong ka na. Hindi tayo kasha, anak. Let's go na lang there. Alis na si Mami. Let's go na lang there. So anong sagot natin? So anong sagot natin? Sister Susan, Sister Pressy. Letter C. Opo, parang yan po yung pinaka-rapid pastor. The new church in Antioch of Syria. Opo. Kasi may minimension din siya ditong famine, Pastor. No? Ano po yun, sister? Pero nasa 27 na siya.
Tinitingnan ko kasi Pauline chronology chart. Nandun siya sa ano to, sa AD 45, second visit to Jerusalem pa. Si Sige po, letter Only C. C po siya. Ano po, sister? Sa akin po, C. Letter C. Second visit to Jerusalem. Sige po, letter C yung sagot. Move na tayo sa next question. Opo. Number Brian, 28. takbo. Bitan. Ano lang. Number 28 na tayo. What does church mean in New Testament? So, Letter Called T. out Letter B. assembly. Called out assembly. Narinig mo naman, di ba? Letter B, called out assembly. Okay. Then 29, what does the word Lord mean as applied to Jesus Christ? Divine sovereign. Divine sovereign, respected Letter A. sir, divine teacher, great ruler. So, yes, divine sovereign, no? Opo. Teka, Lord. Hindi ba nakalagay yun dito sa meaning? Parang po. Malala ko lang na may sinabi siya about nun. Legalism. I think tama yun, letter A, divine sovereign. Kasi as applied to the Lord Jesus Christ. Kasi yung meron ding ginagamit din yung Lord sa mga kings. Pero pag i-apply natin sa Panginoong Hesus, ito yung divine sovereign. Para po kasi nasabi niya yon yung time na yung conversion ni Paul, parang nasabi ni naalala ko lang na parang nasabi ni ni Pastor Sam. Nung tinawag niya nagpakita sa kanya si Jesus, tapos tinawag niya si Jesus Lord. Naalala ko lang na parang ito yung ginamit niyang meaning. Opo. Dito po siya sa page 31, question number 9 po. What does the word Lord mean as applied to Jesus Christ? Ang sagot yes. po, Question letter number A. 9. 31. Divine sovereign. What does the Question 9. word mean as applied to Jesus Christ? Oo nga. Ito. Ang sinagot natin, divine sovereign. Opo. Ano sagot mo sa 28? Yung called out assembly. Saan yung reference niya? Called out assembly. Nandiyan yun pero hindi ko kabisado kung saan. Yun yung kailangan maging mindset natin. Yung sagot natin, dapat kung ano yung nakasulat dito. Hindi Nasa question 4 po siya. Nandiyan yun pero hindi ko nga pinpointed kung saan. Question 4, page 30. Sige po. Number 30. Someone tells you a dream of a message that is supposed to be a prophecy of the Holy Spirit. What should you do? Accept all prophecies and revelations as from the Spirit of God. Accept anything as from the Holy Spirit if a member in the good standing in the church. Tanong din to doon sa Page 34, question 18. Page 34. Naalala ko tong tanong nito eh. Opo. Question 18. Question 18. Page 34, question 18. Ba't dalawa yung sagot ko dito? Ano yung sagot?
Di Letter po. D po. D. Letter D. Ba't dalawa yung sagot ko dito? Ayaw mo ba sagot? Judge- Ibig sabihin, Pastor, nagkamali kayo ng sagot, pinalitan nyo lang. Oo nga. Letter D ba yung sagot niyo? Eng. Ask yourself, does the message revelation agree with the gospel of Christ? Sige, number 31. Notice in John chapter 14 verse 26. Yan din yung question 19. Oo nga, oo. Letter C na yung sagot dito. Bakit letter B yung sagot? Letter C. Question 31. Note that the Holy Spirit, ito lang yung nakaraang Sunday lang to, di ba? Opo. Tama, Yan, letter malapit na C. tayo matapos. Teka lang. I-move ko lang yung aking next page. Yan. Then, number 32. What relationship does Paul see between Judaism and Christianity? One is just acceptable, no? Meron din to. Judaism is superior, no? Di po. Page Christianity are 35. the same Question religion. 21. Society are different. Letter D. Page 35. Letter D yung sagot natin dito. Answer the following question according to instruction. Match the chapters of Galatians to the main topic. Meron to na sinagutan na natin to. Nasa ano to eh. Nasa dulo yan ng yung unang unit. Sinagutan natin. Which is dapat kabisado natin eh. Yun yung Nasa ano siya? Ay, saan ba yun? Kalimutan ko isulat yung bandang likod ng unit Yung page 20. Inulat natin yun eh. 24? Ano po? 24. Page 24. Question 33. Yun oh. So ito ay ma-match lang. Na makukuha ang sagot. Galatians Page 1. 23. Galatians 1 is the giving of gospel to Paul. God gave Paul his gospel. Ayun. So in chapter 1, Page 23. ma-match, di ba? Match na siya. Tama. Chapter 1, God gave Paul his gospel. Then chapter 2, apostles recognize Paul's gospel. Saan yan dito? Yung pangatlo. Ayun. Scripture teaches the gospel of faith. Chapter 2, apostles recognizes Paul's gospel. Chapter 3, gospel. Scripture Faith. teaches the gospel of faith. Ayun yung una, no? Matandaan ko kaya to. Then chapter 4, gospel, son, not slave. Yung huli. For po, gospel produces sons, yes, Yung huli, not ano? slaves. Okay. Tapos, gospel stands the test. Yung natitira, The test of life. gospel stands the test of life. Okay. Ayun. Okay. Then list 3 influences found in the workbook that led to Paul's conversion. Apat yun eh. Oo. Yung una, he saw Stephen, hindi, doon pa sa unang-una. Yung pinakauna si Gamaliel's Gamaliel. teaching. Gamaliel. Gamaliel's confusion. Doubt and hesitation. Conversion of the priest. Tapos yung Stephen's face is looking like an angel. like an angel. Tapos prayer of the righteous. Hindi, yung ano pa, yung Stephen's face looks binline like siya. an angel. Yun yung pangatlo. Yung binline si Paul. Hindi factor yun. Hindi Sa kasama sa factor yun. Sa steps yun eh. Dito. Balikan natin yung steps. Hindi, yun influences, pastor. Ayan. Step 1. Iba po yan. Transition po yan. Ay, Seven. transition pala ito. Opo. Page 7. Number 7. Ito. Sige pa. Ayan o. Factors influencing false conversion. Yan na po yung paper na sinulat natin, pastor. Tama.
So yun, Si Gamaliel. Gamaliel. Tapos yung mga Tapos, conversion of priest. conversion ng priest. Tapos, Si Stephen's Stephen, face face looking like like an an angel. angel. Tapos, prayers ng Prayer mga of believers. believers. Pero tatlo lang naman no? Mm. Opo. Then 39, name 4 steps in the transition of the early church from Judaism to Christianity. Ito na yung binubuksan ko kanina. Step 1, 2, 3. Yung step 1. Philip's ministry in Samaria. Yung step 1, binuksan ko na yung kanina eh. Yan. Lesson 2. Step 1, Philip's ministry in Samaria. persecution. No? Hindi. Tama si Sister, Ha? Philip's ministry. Ministry to Samaria. Philip's ministry. Meron man po yan dyan, step. Makikita mo po yan. Step 1. Mm. Philip's ministry in Samaria. Step 1. Kalimutan ko sa kanang lagay. Step 2. Paul's conversion. Nasa yung step 2? Ba't wala dito? Ayun, false conversion. Meron kasi yan eh. Step 1, step 2. Saan na yun? Wala. Step 3 is Peter's teachings in the house of Cornelius. ito yung pouring, ang ano dito, yung pouring out ng Holy Spirit. Gift of the Yes. Holy Spirit to the Gentiles. Pero ang minention kasi ni Pastor Sam na sagot is Peter's. Ano yun? Peter's preaching in Cornelius' house. Yun yung sagot mismo. Kayo po, Sister Susan, ganun po? Yun din po. Yun din po yung sa akin. Peter's teaching in the house of Cornelius. Binaliktad lang. Pero ganun po. Sige. Kasi nandito naman yan eh. Tapos, Great Revival in Antioch. Ito ba Yes yung- po. ano niyo pa? Great revival, great unity and revival at Antioch. Step 4 na yun, no? 11. Oh. Unity and revival at Antioch. Next na tayo. Describe the doctrinal crisis in Galatia by exploring the thinking of the following. The Apostle Paul. Faith alone. Faith alone, yes. Faith alone. So siguro pagkukunikin natin to, no? Faith alone. Ang Judaizer, faith plus work. Faith plus work. Ang Gentile Oh, ang Christian, gentle Christian. alam natin Confusion. to, eh. Yung confusion. Hindi, yun na may nakalagay sa ano. Then last question, 41. Write down 3 ways how a person can be sure of his calling for the ministry. Dito ba yun? Dito lang yan, last. Sa last yan siya, Pastor. Okay. Ito. Chosen by God. From God. Ano yung hinihingi? 3 ways how a person can be sure of his calling. So 3 ways is 1 from God, yung message, direction, ministry. And then second is Acceptance of church. approval of person of message. Approval or acceptance of church. Nasa kayo? Andun po yun sa last page 38. Proof of apostleship. Yan po yung Then, ano niya, pero God actually meron glorified yan in siyang Paul or by churches. So yun yung 3 Ayun, ways a tatlo. person can be sure of the calling. In the tapos ministry. yung number 3, God is glorified in your ministry. I-ano lang, i-reward lang siguro. Opo. Opo. Amen. Dito Yun. naman 'di ba yung kay God is glorified through you, sabi no. Opo. Proof of Pero, apostleship so given in dapat yung God is Galatians. glorified, testimony yan ng ano, ayun o, kasi by Life. churches eh. Mm. So, ito yung mangyayari, God glorified in Paul, nangyari, testimony ng churches. Mm.
Yan. Amen. Tapos na natin. Meron po ba kayong katanungan? Question? Sister Presi, may question ka po? Wala po, Pastor. Okay po. Ano yung babalikan natin? May babalikan tayo, di ba? Ay, opo, Meron. yun pala. Meron pala. Isa tayong hindi na Merong babalikan. Number 22, 22. number 27, Oo. Tsaka 27. 27 po. Yung New Church in Antioch of Syria, parang alanganin po tayo doon. Parang Yung meron pa sa- isa. Yung sa 27, tama na yun, yung letter C. Kasi Okay nabasa po. ko yung account sa Bible. Yung account sa Bible nabasa ko. Saan? Si Barnabas, nanggaling si Barnabas sa church ng Jerusalem. Oh. Pero pumunta siya sa Antioch, si Barnabas. Tapos, Pinuntahan niya si siya lang Saul. mag-isa. Tapos pinuntahan niya si Saul. Mm. Nung pinuntahan niya si Saul, so nasa Antioch of Syria sila. Mm. Nung pinuntahan niya si Saul, from there, nangaral sila sa mga Gentiles. So ibig sabihin, So, nanggaling sila from the New Church in Antioch of Syria. Doon sila nanggaling. Mm. Kaya tama yung letter C, Ano number yan? Siguro tayo. 27. 27. Mm. So letter Okay po. C. Okay na po. Okay. So 22 na lang tayo. 22. Dalawa ang Parang meron pa sagot. pong isa eh. Teka, meron pa pong isa. Wait lang. Lahat sa akin may sagot na. Yung 22 lang, either A or D. Oo. I think depende na sa atin kung anong mas natin. Pero yung ako ang stand ko yung letter A. Pero nung nakita ko lang yung definition dito kasi mayroong nakalagay freed from guilt and power of sin. Nasa na yun? And being freed from the guilt of sin and its punishment. Kaya ko si Kaya, baka ito rin yung tamang sagot, yung D. Pero ano si Pastor Sam? Bukis siya. Kung ano yung nakasulat. so either A or D. Ano ko na po si Phoebe ha? Excuse lang po. Sige po. Sige. Salamat po. For further study na lang po, Pastor. Tapos mag-sharing na lang po. Opo. Sa day of, sa Sunday, mag-ano na lang tayo, usap na lang ulit tayo. Okay po. Yung question number 22 na yun. Okay po. Amen. So, wala na tayong, clear na tayo, no? Okay Opo. na yung review natin. Praise God po. Hopefully, baka maka 110% tayo. Purihin ng Diyos. Praise the Lord. Ayan, sige po. Mag-pray na po tayo. Let's pray. Bakit? Okay, makikigood night ka. Ay, okay. So let's pray. Father God in heaven, thank you, Lord, because it is Christmas. And even, Lord, sa last hour ng Christmas, pinag-aaralan po namin ng iyong mga salita, Panginoon. Yes, Salamat Lord. po sa iyong paggabay, sa iyong patnubay, Panginoon. Salamat po sa aking mga kapatid, Sister Susan, Sister Presi, Pastora Joan, even kay Sister Sherry na hindi po namin nakasama. Salamat po, Panginoon, dahil patuloy mo kaming ginagabayan. Lord, we are not reviewing this because we just wanted to get a good score. That is given, Lord. But we are reviewing, Lord God, because we understand, Lord God, that we are brothers and sisters and that we should be always united. Na lagi we know, Panginoon, na bawat isa sa amin, Panginoon, ay binibigyan mo ng revelation. Ang bawat isa ay nagiging kalakasan ng bawat isa. Kaya naman, Lord, mas nagiging malinaw, mas lalong na-illuminate ang iyong mga salita. Salamat po sa iyong paggabay sa amin, sa iyong patnubay, Panginoon. Turuan mo po kami, Panginoon, sa araw na kami po ay magsusulat ng aming exam. Dalangin po namin, Panginoon, na ikaw po ang mag-glorify sa aming mga buhay through those exam, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa aming facilitator, kay Pastor Samuel, na walang sawa po na nagtuturo sa amin, Panginoon, and even pinapagamit po ang kanyang bahay para po maging venue po ng aming pag-aaral. Salamat po sa aking mga kapatid din, Panginoon, na although may trabaho pa, Panginoon, wala ring sawa, Panginoon, na nag-aaral ng iyong salita.
Bigyan mo pa po kami, Panginoon, ng kalakasan pa, Panginoon, at wisdom, Panginoon, mga kakailanganin namin, Panginoon, upang maipagpatuloy ang pag-aaral namin, Panginoon. Maraming salamat. Itinataas po namin ang gawain na ito, Panginoon, ang pagre-review na ito sa iyong matamis na pangalan ng Panginoong Jesucristo. At Lord, dalangin ko po, Panginoon, ang kapahingahan, Lord God, sa gabing ito ng Pasko sa aking mga kapatid, Sister Susan, Sister Presi, Pastor John, and even Sister Sherry, Panginoon. Thank you very much. As we pray in your mighty name, our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen and amen. Praise the God bless po. Lord. Salamat Ano po, yung Sister paper mo, Susan. ma'am? Ay, Ha? ayan na, mag-google. TV! Tagalin mo yung ano ba? Ha? Good night po. Sige, tanggalin ko yung Good night bakit. po. Ayan. TV! Good night. Ay, tumatawa siya. Oh. Nandiyan pa si Brad Manny sa inyo, Sister Presi. Umuwi na po, Pastor. Dumating po yung pinsan ko, may kasama siya. Umalis na din kasi hindi ko sila maasikaso. Okay po. Sige po. Sister Susan, Sister Presi, Brad Opo. Brahil, good Bye-bye po. night. Good night. Salamat po sa inyo. Salamat. Good night. Good night, God bless. Pastora. God bless. Bye-bye. Good night, TV. Oh, Ana, mag-good night ka na. Good night din daw yung dalawa. Wait lang po. Welcome ka. Hala, buong pamilya na mag-good night. Sige, good night na. Good night! Good Okay, night. good night na, Rachel. Flying kiss, Rachel. Ayan, Good night, Rachel. Good night! Good night! Ayan. Bigat Balik ka na. ni Sige po. God bless. Bye-bye. Brahil. God bless. Bye-bye. Bye-bye. Say bye-bye na, Rachel. Bye-bye, Rachel. Rachel. Bye. Shush. Cute-cute ng bye-bye. Sige po. God bless. Bye-bye. God bless. Good God night. bless po. Merry Bye-bye. Christmas. Bye-bye.